And let me say this about politics in this country. Kayong mga politician, makinig kayo sa akin. Kaya anong gawin yung pangangumpanya? Kaya gaano karami yung follower nyo at so-called supporter? Let me say this to you. Huwag po kayo sa akin magalit, lingkod lang ako ng Diyos na nagsasabi sa inyo ng totoo. Kung kayo nagsisinungaling noon, corrupt, ayusin niyo buhay niyo ngayon. Dahil sa ay sa gusto, kayo pong lahat na hindi nagpakatapat sa pera ng bayan, hindi nabuhay na matuwid sa politician, nagpayaman, who you are, ano pang family clan ng dala niyo. Yung inyo pong sitwasyon ngayon is terrible. The mighty hands of God is upon the politics of this country. God is shaking politics in this nation. At kahit ano pong publicity ng media, sino pa po yung bukang diehard sa inyo at so-called magpapakamatay, it makes no sense. Pag ang Diyos pong humatol at humahatol siya ngayon sa lahat ng politician sa bansang ito, who you are. Kaya ano pong iyak nyo drama dyan sa media, sa tao, sa mga supporter niyo at mga opposition ninyo. It makes no difference sa mata ng Diyos. Pag guilty ka, guilty ka. At walang makakapag-acquit sa iyo kahit sino. Kunin mo na yung pinakamagaling na abogado, pinakamagaling na prosecutor, defense lawyer, local o foreign. It makes no sense. God is shaking politics in this nation. Tapos na po ang laro sa Pilipinas. Hindi niya po binabago ang Pilipinas. Ang mamamayan ang binabago niya para ang Pilipinas ay mabago. At malalaman ngayon ng sambayan ng Pilipino, ang pag-asa pala ng Pilipinas doon ngayon at habang pa na hindi politiko, kundi si Kristo. Amen.